So, Ginebra at saka Phoenix. No? So, itong game na to, parang doon mo makikita na it's good to have a system, but kung yung players mo within the system is only limited, in the long run, parang hindi rin maganda. Okay? It's a good thing that they're running the system because offensively, nagkakaroon sila ng pahinga within the game kasi hindi sila persadong pumuntos kasi may sistema silang ginagawa. Kaso ang problema, basketball is a two-way game. May offense, may defense. In the long run, kung 6 na players lang umi-score sa inyo, aabutin ng pagod yan. And most of ng players ng Ginebra is usually past 30s na, ibig sabihin, except for RJ Abarrientos who is only 25 years old, at kahit siya yung nag-iisa yung pang-anim, kahit na sabihin mong siya yung pang-anim at merong bata pa siya at only 25 years old, kita nyo napapagod din siya. May instances na kahit maganda yung nilalaro niya, inaabot na rin siya ng pagod dahil sa yung mga turnover niya, dahilan na ng pagod yun eh. Napapagod din siya. Kahit sabihin mong within the system yung Ginebra, napapagod pa rin yan. You can never compete with attrition o yung resistensya. Napapagod ang mga players, hindi naman robot yung mga yan. Tao yan. So, kung nakita nyo, high scoring game. So, kahit na sabihin mo na nanalo yung Ginebra dahil may sistema sila. At saka yung skill level ng players ng Ginebra, mas mataas kaysa dun sa Phoenix. Kasi, RJ Abarrientos is a mismatch. Pag siyang may hawak ng bola o siya yung nasa offense, mismatch siya quickness wise. Pero pagbalik mo naman sa kabila, doon naman siya inaatake because Phoenix played well. Kaso bumigay lang yung Phoenix dahil sa ganda ng triangle o ganda ng execution ng Ginebra. Yung assist ng Ginebra. All baskets or all points are assisted. So, maganda yung ganyan. Kaso ang problema niyan, yung pagod. Kahit na sabihin mo nagpapasahan yung 6, kung 6 lang din ng aasahan mo, pag nawala yung isa dun sa 6, delikado ka na. So yun na nga sinasabi ko. I'm not questioning yung again, kung 6 lang yung gagamitin mo, technically, mawala yung isa dun sa 6 na sana hindi mangyari, pilay ka na. Diba? Kasi kita mo, dapat nagpapahinga na si Scottie dahil lamang na sila ng malaki. Even si Japet nagpapahinga na dapat dahil lamang na ng malaki. Pero kailangan mo ibalik. Kasi bakit? Humahabol yung kalaban mo. Diba? Wala kang maasahan na pwedeng mag-stabilize yung kapag tinanggal mo. Even si Stephen Holt, dapat nagpapahinga na siya. Diba si Troy dapat nagpapahinga na yan. Kahit sabihin mo na si Troy, konti yung ginagawa on that game, points wise o scoring wise, pero yung ginagawa niya o rebounding and then defense, yun yung isang naibibigay niya na sana, panalangin ko lang na hindi tamaan ng injury to si Troy. Dahil pag tinamaan doon ng injury, wala. Yung advantage ng Ginebra mawawala kapag siya na-injure. So, yun lang ang aking kino-question. I'm not questioning yung system. I'm questioning yung ibang players na pwede namang pwede namang i-execute yung system pero hindi sila ganoon ka-efficient. Yes, hindi nagbabago yung Ginebra. May sistema sila kahit sinong player ang ipasok. But I'm questioning is, do those players are threat? Threat ba yung mga players na yun? Ibig sabihin, pag inalis mo si
Pag hindi mo pag hindi mo ginamit si RJ Abarrientos, yung bang threat na yon pagdating sa system, threat pa rin ba siya sa system? Within the system? Kasi ma-execute yung system. Pero ang tanong, yung impact and efficiency ba is gano'n na parang nandun si Abarrientos, si RJ Abarrientos sa loob ng court? Kasi ang laki ng pagkakaiba ng sistema nila pag si RJ ang nandun off the bench at wala si RJ at si Scottie wala. Okay? Na-execute yung system, kaso ang problema, hindi na ganun ka-efficient o ganun ka-impactful. Pag sinabi mo kasing efficient, perang ilagay mo dyan. Kasi within the system, parang hindi na wala yung player na inupo mo. Kasi ganun yung ibibigay. Diba? Sinabi ko, Pesumal not playing, Pinto not playing. Si Pinto, impact ang mga puntos nung dati. Even si Mariano, hindi mo ginagamit. Kabisado nila yung sistema, pero yung impact nila at yung efficiency nila sa system, wala na. Si Jason David, hindi man lang bigyan ng, except for that one game na maganda yung laro ni Jason David. Hindi na naulit. Di ba? Kasi tingnan nyo yung laro ng Phoenix. Maganda. Maganda lang yung sistema ng Ginebra at saka wala lang talagang depensa yung Phoenix. Kung sa tingin mo kung TNT yon o San Miguel yon na malalim yung bench, di ba? Sabi mo tinalo sila ng NLEX. Natalo yung Ginebra sa NLEX because of speed. O yun. Pag bumilis yung laro at anim lang yung ginagamit mo, wala. Di ba? So, yun lang po.